kakilala po ko na pagdating po sa pera, sobrang. Paano ko ba sabihin? Basta, maano po talaga siya, maingat siya sa pera. Yung tipo na pag inutangan niyo siya, may tubo lagi yan, pero pag umutang siya sa inyo, walang tubo dapat yan. Pakilala ko po kayo sa kapatid ko po, si Pau po yun. Mahilig po yan sa pera, pero pagdating po sa tithes and offering, generous po yan magbigay. Hindi niyo po yan makikitang tinitipid niya po yung pagbibigay niya sa tithes and offering. So may verse ko ako dito, Hebrews chapter 13 verse 16. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices, God is pleased. Amen. So, tayo po magbigay. Pag-pray ko po yung ating offerings po, Lord. Hallelujah, hallelujah, O Lord. I thank you for this day, O Lord, na pinagsama-sama niyo po kami dito. I know that you will always bless us. You are a generous God. You are a graceful God. I know that you will continually bless your people, O Lord. I know that you have big plans for them, may it be monetary, financial, or through their health, O Lord. I know that you will continually bless us, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Sa bawat araw, biyaya mo ay aking nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang masasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailan pa man. Mga kapatid, pwede po ba tayong tumayo? Ating awitan ng ating Panginoon. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay.
sa Thanksgiving and testimony. Kung sino pong gusto magpasalamat sa ating Panginoon sa napakabuting ginawa niya sa buhay natin, pwede pong tumayo. Yes, glory to God. Hindi naman sa akin to. Salamat kay God at may nakauwi nung July 25, June pala, 25. Domestic helper sa Riyadh. Dito sa Riyadh. But, salamat sa mensahe ni God. Because sabi nga natin, may dalawang klaseng blessing, kay Satan at kay God. Sa hindi nakakalam, una kong work dito, part-time job. Sa hindi nakakalam. But, sa Chinese restaurant, kini-question ako bakit hindi na ako nagpatuloy mag-work. Magkano bigay sa akin? 3,000. Oo, 3,000. Pag pumasok sa isip ko, God, pag tinunggabang ko yung 3,000, ang Thursday, Friday, mawawala sa akin, sa inyo. Now, kung sinunggabang ko yung 3,000, blessing nagmumula kay Satan. Bakit? Mawawala po ako sa panamba. Dapat naunawaan po natin. But, kahit ganoon, malaki ang nawala, patuloy ka nagpapasalamat kay God. Bakit? Sa aming work, 8 hours lang work ko. But, may continuous overtime. Kaya nang binanggit natin noong nakaraan, binigyan ako ng 2 araw na day off. Sabi ng kasama ko, nung pumasok ko lang nag-resume ako ng Sabado, bakit ka pumatok ng Sabado? Dapat stay ka na lang sa work. Bakit? Kaya sakto po yung mensahe, kung magiging totoo tayo mananampalataya kay God, sakripisyo. Kasi ang sinisikpot natin yung kaligtasan. Malaki ang kayamanan natin sa kaharian ni God kaysa sa kayamanan dito sa lupa. So ganoon lang po. At salamat kay God at may nakauwi na naman pong tinulungan ni God. Meron pa po ba? Ako din po may ipapasalamat din sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi dinala niya po ako dito. May church po ako dati, matagal din ako doon. But dahil sa day off ko, parang na-stop ako. So ngayon, hinihingi ko po sa manager namin na kahit pwede umaga lang ako. Kasi hindi pwede sa amin na walang tatao sa opisina kasi everyday may client na darating. So talagang pinagpaalam ko sa madam na nakakaiyak lang. Pinayagan niya ako na okay, half day, pwede kang lumabas. Pero sinakripisyo ko na po yon. Saturday, wala nang labas. Half day lang ako talaga sa Friday. But okay lang yon basta makarating lang ako dito. Salamat din ako kay Kuya Dave sa walang sawang pagsundo. At kay Pastor din po. At kay Pastora Irene. Salamat po talaga. So, yun lang po. Kung meron pa po iba, pwede po. Sinulat ko para hindi ko makalimutan. Ginawa ko po ito kahapon sa work namin. Napaisip ako mag-testimony ko kaya, i-share ko kaya yung mga binago ng Panginoon sa akin. Nagsisimba ako dahil gusto ko. Hindi ako nagsisimba dahil pinilit ako ng pastor ko. Kundi dahil gusto kong sambahin at purihin ang Diyos na binago ang buhay ko. Bakit ko po nasabing binago ang buhay ko? Dahil una ang pagmumura ko po. Dati po, grabe po talaga ako magmura. Walang oras, hindi ako magmura. Ako po'y pagalitan ng mga ka-workmate ko. Kaya nung mga ilang weeks, lumapit si Annalisa sa akin. Bigla siyang lumapit kasi nag-worship song ako kanta-kanta. Lumapit siya. Sabi, Day, nagbago ka. Sabi, bakit? Hindi ko na narinig na nagmura ka na. Kasi po, ako na po mismo magagalit pag may narinig na ako na may nagmumura. Ako na po ang nagagalit sa kanila.
Pero dati ako po yung parang ako yung inaano ng mga kapatid ko na mas grabe daw talaga ako magmura. Pangalawa, yun nga, ang pagmura, makipag-away ng kapatid. Kasi hindi po ako pag hindi ako makapamura sa dati. Grabe, minsan nga yung mga uncle ko, namura ko na eh. Kaya ngayon, mula nung nandito ako, parang naiinis ako pag narinig ko yung pagmumura. At saka yung tatlo, yung pride. Tama po yung ginawa ni Pas. Pride po talaga. Pag di ko po makakuha yung gusto ko, nagagalit na po talaga ako. Kahit alam kong mali ako, ano ko pa rin na tama ako. Pride po talaga yung ano ko. Pero ngayon, mas nauna ko na yung pagpakumbaba. Kahit na tama ako or mali ako, nandun pa rin yung pagkumbaba. Kasi gusto ko yung peace sa buhay ko. Kahit may nag-aaway dyan, gusto ko talaga ng peace. Wala na akong pakialam kung mag-aaway kayo. Yun na po yung gusto ko. Number one, unang-una, nagpapasalamat po ko kay God dahil nakita ko kung paano niya ako binago. Pangalawa, ang church na ito. Church ng GTGIA. Dahil po sa church na ito, nagbago po talaga ako. At nararamdaman ko po yun. Kahit hindi niyo po yun nararamdaman. Sa sarili ko po at kay God lang yun. At kahit ganito po ako, hindi niyo po alam kung gaano po kalab ang ating church. Love ko po talaga ang church. Kahit isang beses na Friday, pag hindi ako maka-church, nag-alala po talaga ako. Mag-worry na ako dahil po sa mga roles ng company, roles ng accommodation, ganyan po. Okay lang yan. Lahat tayo, di ba? Pero, praise God, dito pa din tayo. Nagsama-sama sa ating mga ate, kuya. Tsaka, salamat sa iyo po, pastora, pastor. Di dahil sa iyo, hindi po ako nandito. I share God's words, hindi dahil ako po ay holy. But because gusto kong maramdaman din po ninyo kung gaano tayo kalab ng ating Panginoon. I'm a sinner too. Saved only by the grace of God. Amen. Yun lang po ang masasabi ko at yan lang po ang masasabi ko na I'm proud to be part of Jesus the great I am. Amen. Amen. Magandang hapon po sa inyo. Bali, paano ba? Testimony. So, first, marami kasi nangyari sa akin. To be honest. Ang siguro testimony ko muna is yung nangyari last week. Kasi medyo nakarinig pa kay Pastor eh. Di ba sabi mo nga, no, a valid reason is not a valid excuse. So, it's an example, kaya nag-ano na rin ako dahil last week, Wednesday, nagkaroon ng problema yung sasakyan. My car is in a very good condition, pristine condition. Tapos, Wednesday morning, all of a sudden, nagkaroon ng problema yung sa radiator fan. So sabi ko, paano kaya to? So, pumasok ako, nag-commute by train, and then I prayed with myself sa office. Sabi ko, if this is a reason to save something from my family, sabi ko sa kanya, let it be done. What is your will? Sabi ko. So, if you meant to me na pumunta pa rin sa church on Friday, sabi ko sa kanya, make my hand as your instrument to fix something about it para makapunta ako sa Friday. So, sabi ko, sige, tingnan lang natin. Thursday night, I tried to search on something how to fix it. And I told him, whatever is your will, I will entrust myself. Like what I said before with Pastora, last anniversary po ba yun? Ng Friday. I already started to surrender everything. So, sabi ko, ano man ang will mo, gamitin mo yung kamay ko para maayos. So, around 1 a.m., early morning na Friday,
Sabi ko, pag hindi pa gumana to, sabi ni God siguro, wag muna. Baka sinisave lang family ko. But it works. So, I tried, nagpakamekani ko na naman. I pulled something, dinesmantle ko yung sa radiator, dinesmantle ko yung ilalim. Natapos ako around 1 a.m. and rewiring all. Umistart siya. So, it means God will find a way if you trust on His will. Yeah. So, what I've learned in my whole life, sabi ko nga, marami nangyari sa akin. Pastor knows about it. Medical, everything. But I tried myself to be yung deaf. I prayed. Sabi ko nga, akala ko ako yung hindi naririnig yung prayer ko. Yung pala, vice versa. Ako yung hindi nakakarinig sa kanya. Praise the Lord. Kasi I always say, kung ito na talaga, dahil sa condition ko, sinabihan ako ng doktor na I'm just a ticking time bomb. Hindi ko na makakasama yung mga anak ko. So, I accept everything. 2023, my condition worsens because yun nga, lumalaki na yung heart ko. My condition. Actually, I have a aortic valve stenosis, a very rare condition kung saan pinanganak ako na maliit yung aortic valve that will cause inflammation sa heart. So as time goes by, tumatanda ako, lumalaki yung heart ko. But yung valve lumiliit. So, I had this one for 35 years. Niis ko. Sometimes, late at night, si Mrs. nga, hindi nakakatulog kasi my heart stops for 5 to 10 seconds. Siguro in a day, 2 to 3 times, hihinto siya kasi napapagod. So, mismong hihinto. So, yun. 2023, there's a breakthrough with my company na yung insurance namin okay na. Nagpa-test ako sa Habib. So, the first thing that they do is to put a stent on my heart. So, it's like a balloon na palalubuhin nila. But it's not a permanent na pagpapagaling. Temporary lang. So, 8 months na under observation. Kaso ang pressure ko pa rin is 320/290, 260. So, my heart inflamed for 2 diameter from the normal size. So, sabi ng doktor, tara, operahan na kita. And sabi ko kay Lord, kung ano naman ang decision mo, gawin natin. All of a sudden, sabi ng doktor, let's proceed for operation December 26, 23. So, Christmas. Sabi ni Steph, baka gift ni God sa'yo yan. Sana nga, ako. So, that time, 8 months passed, walang nagbago. Kasi malala na yung condition. Sabi ng doktor, isa pa. But this time, gagawin na natin 2 stent mo. From the main artery until dun sa heart. Palulubuhin na natin. Para ma-less yung pag-inflame ng heart. Kasi pinapush na yung lungs palabas. And, ayun. That was December 29, 2024. Again, December na naman. Sabi nga nila di mo ba napapansin? Parang tuwing December na lang. Parang every year binibigyan ka ng panibagong life ni God. Pero sabi ko, di siguro. Sabi ko, I even asked my tiyakin, Tita Dot, maybe because, alam mo yung kasabihan, pag masamang damo, matagal mamatay. Sabi nga nila. So, sabi nung kasama ko, hindi, mabuti kang tao. Ayoko, kasi pag nagpakabuti ako, baka bigla ako mamatay. Kaya tama na to, sabi kong ganon. But, 2025, right? 2025, December, yeah. The most worst thing na ayaw namin sana nangyari. I think God, again, do something about it. Kasi tumawag ang doktor, ang nurse, sabi, hindi namin ma-refill yung gamot mo kasi na-expired na yung binigay ni doktor. So sabi niya, punta ka sa January para magpa-check up ka ulit. Same. A blood test and all. So, yun. Actually, kung ibang tao, normal na nag-hotel pag nagbabakasyon sa hotel, di ba? Ako naman, normal naman na ginawa ko ng hotel lang sisig.
critical care unit. Kasi every 3 months, nandun ako for 1 month. Kasi nga, bumibitaw yung heart ko. So, last December, the worst happened. Yun yung pinaka-struggle na namin. My heart is not pumping enough oxygen blood, which already caused damages on my organ, specifically for kidney and liver. Yan. Kung mapapansin niyo po, nagsusuka ako ngayon dahil may problema pa sa liver sa ngayon. But, ayun nga, sabi ng doktor, hindi na natin pwedeng patagalin. Talagang gagawin na natin, bubuksan na natin yung dibdib mo. So, sabi niya, merong bagong procedure na ginagawa, pero in trials pa lang ng Habib. That is what they call the, I think, aortic valve endarterectomy. It is a laser procedure na ginagawa dito sa Saudi Arabia ngayon, but antas pa lang sa Habib, kung saan bubuksan nila yung heart, bubuksan nila yung artery, imbis na papalitan, aayusin nila using a micro arm na nire-remote ng doktor. So, specifically for surgeon ng cardio. So, sabi niya, pang-anim pa lang ako ng pasyente na nangyari na magiging operahan. Pero out of 6, 2 of them already died. So, mababa ang chance. So, sabi ni Steph, pwede ba natin gawin? Sabi ko, sige, gawin na natin. Worst come to worst, andito na eh. So, yung isip ko parang mamamatay naman ako, di gawin na natin lahat. Mamatay man o hindi, at least I did something. Then, during the operation, this is the weirdest part. During the operation, Dr. Khaled Alotevi, one of my head cardio surgeon, nakakahiga na ako, sabi niya sa nurse, huwag mo nang bigyan ng oxygen. Sabi niya, do you want to pray? Sabi ko, pray ako. Sa isip ko, again, doc, no. Do you want to pray? Sabi niya, pray for what? Sabi ko, I know, my God and your God are one. We're only praying a different way. Sabi niya, pray. Pray that He will guide us and use us, everyone here, to heal you. Naisip ko kasi Muslim siya eh. And then Al-Taybi is one of the most powerful and respected in the Muslim community. And all of the sabihin niya, Jose, pray for us. Give us the strength kasi almost 12, 15 hours of operation and use us to heal you. This is the last chance for you. So the nurse Filipina, sabi niya, sige sir, pray tayo, sabi niya. We prayed. They keep quiet. They did not say anything. They just closed their eyes and prayed with us, even they're all Muslims. So, sawa naman ng Diyos. Ito, tayo pa rin, buhay. So, yun. I don't know if it would be an example for you what really a testimony is. Ang masasabi ko lang, sabi ko nga nun, that day, I already surrendered. Certain day, I already surrendered everything to Him. All my decisions, all whatever happens to me and my family, I already surrendered it all to God. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, may share ko lang din, God, God always see your tears. God always hear you cry. And the most of all, Christ always feel your pain. But in the end, sabi nga nila, have faith, keep holding on, and trust His will. Dahil bago kayo humiling sa Kanya, gumagawa na siya ng paraan para ibigay sa inyo. In my whole entire life, I always say to myself, ang bingi ni God, iniwan niya ako mag-isa. If someone even ask me, are you an hater ba yun? Antichrist? Someone ask me, I don't know. So, sabi ko sa kanya, hindi naman po. Hindi ko lang alam kasi paano ko siya lalapitan. Dahil lagi niya akong hindi pinapakinggan, hindi niya ako tinitignan. Yung pala,
Ako pala yung mali. Hindi ko siya pinakikinggan dahil puro lang ako salita. So, ang tagal ko lang gusto mag-testimony, a lot of things already given me a clue from the start that I came. Pastora make sermon to us hanggang ngayon. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob nung sinabi ng pastor yung kanina. That we need to sacrifice. Not sacrifice something na but we need to surrender all to Him. Trust His will, not question Him. Like what Pastor told me, ano bang pinaniniwalaan mo nagpagaling sa'yo? Yung technology na ginawa ngayon? O sigal? Alam mo, sagot ko kay Pastor, sigal. Dahil yung doktor na mismo nagsabi, pag-pray mo sila. Hindi yung doktor na nagsasalita yun, alam ko eh. Si God ang nagsasalita that time. Na bigyan sila, kasi hindi na bibigay sa atin ng instrument, kaya hindi na bibigay sa atin yung hiniling mo. Ito bigyan mo ko tissue, bibigyan ko hindi. God will always use someone within our heart and in our life to share the blessing that we want to have. Amen. Kaya, yun lang po. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Do you know why I cried? When the first time I met him, he said he doesn't even believe in God. But continuously, patiently loving someone, praying for them as what Pastor Bernard was sharing to us last night in our prayer meeting. God always answered prayer. And today is a victory of God. That answered prayer. That He is here not only to share the testimony, but He's already preaching. To preach how good God is. And I'm so thankful because God sent him, Pastor Bernard and Pastor Irene. For me, my duty is to pray. From day one, when every time I try to talk to him about God, he shut his heart. But I will never stop praying for him. I will not stop loving him. And send to all our brethren here, as what Pastor Bernard is saying. We must not condemn those who are weak. We should continuously to pray and loving them no matter what, because they are really precious in the eyes of God. And today is a victory that we have seen. And may all this will bring glory to the name of God in our King. Praise God po sa buhay ni Kuya Joem. Okay. Glory to God po. At salamat po at nakilala niyo din po ang Panginoon. Ngayon po, ito po tayo sa announcement. May Q&A po tayo.